Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po muli si Tito AJ at nagpapasalamat ako sa inyong mainit na suporta sa ating pilot episode. Sa totoo lang, hindi ko inakala na maraming puso ang makakarelate sa isang simpleng liham na puno ng sakit, pag-asa at katotohanan ng buhay. At ngayong gabi, narito tayo sa ikalawang yugto ng ating munting kwentuhan. Minsan may mga taong dumarating sa buhay natin sa panahong hindi pa tayo handa. Hindi pa buo ang pangarap natin, wala pa tayo may pagmamalaki, wala pang pangalan, wala pang pera at wala pang kasiguraduhan ng bukas. Pero sa mga panahong iyon, madalas dumarating ang totoong pagmamahal. Yung tipong may isang taong pipiliin kang samahan kahit wala ka pa. Yung maniniwala sa iyo habang ikaw mismo nagdududa pa sa sarili mo. At habang unti-unti mong inaabot ang mga pangarap mo, minsan hindi mo namamalayan na unti-unti mo ring nalalayo ang taong minsan naging tahanan mo. Masakit isipin na may mga tagumpay na hindi mo rin pala maipapakita sa taong kasama mo noong nagsisimula ka pa lang. At minsan kapag nasa tuktok ka ng tagumpay, doon mo marirealize na may mga bagay na hindi kayang palitan ng pera, negosyo o pangalan. Ngayong gabi may babasahin akong liham mula sa isang lalaking nasa kanya na halos lahat. Pero gabi-gabi pa rin binabalikan ng isang babaeng hindi niya napiling ingatan noon. Ang pangalan niya ay Anthony. Isa na siyang matagumpay na negosyante ngayon, maraming naabot sa buhay, maraming pangarap ang natupad. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang regret na hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya. At ito ang kanyang liham. Dear Tito AJ, hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon sa tuwing umuulan, bumabalik sa akin yung amoy ng kape sa maliit na coffee shop sa Silang Cavite. Siguro dahil doon nagsimula yung panahon ng unang may naniwala sa akin. Ako po si Anthony at sa edad ko ngayon masasabi kong kahit paano may mga bagay na rin akong naabot sa buhay. Hindi man ako yung pinakamayaman, hindi man ako yung pinaka-successful, pero malayo na po ang narating ko sa buhay. Dati binibilang ko yung barya ko lang para lang makauwi. Ngayon hindi na ako gaanong natatakot sa gastusin. Dati nangangarap lang ako makapasok sa mga lugar na malalamig ang aircon at may mga taong nakapang-Amerikano. Ngayon ako na mismo ang nakasuot na yon. Dati iniisip ko kung paano ko babayaran ang tuition fee ko. Ngayon ako na yung tumutulong sa iba para lang makapagsimula. Pero Tito AJ, may natutunan ako sa buhay. You can have everything you once prayed for and still miss the person who made those dreams worth chasing. Kasi minsan akala natin kapag nakuha na natin yung mga pangarap natin, magiging buo na tayo. Pero hindi pala. May mga tagumpay na tahimik lang, may mga bahay na malaki pero malamig, may mga sasakyan na mamahalin pero wala kang gustong puntahan. May mga gabi na nasa iyo na ang lahat ng dati mong pinagdarasal, pero ang hinahanap pa rin ng puso mo ay yung taong kasama mo noong wala ka pa kahit na ano. At sa bawat tahimik ng gabing iyon, si Sheila ang bumabalik sa isip ko. Ang babaeng nagmahal sa akin noong hindi pa ako kilala ng mundo. Ang babaeng naniwala sa akin noong ako mismo hindi pa ako naniniwala sa sarili ko. At ang babaeng nawala rin sa akin, hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa sarili kong pagbabago. Taong 2009 po noon, working student ako. Sa umaga, estudyante. Sa gabi, service crew ako sa isang maliit na coffee shop sa Silang Cavite. Hindi po madali yung buhay ko noon. Gigising akong pagod at matutulog akong mas pagod pa. Minsan habang nasa klase ako, hirap akong labanan yung antok dahil dire-diretso ang trabaho ko gabi-gabi. Minsan kulang yung pera ko pang photocopy kaya nakikihiram na lang ako ng reviewer sa mga kaklase ko. Yung cellphone ko noon luma ng Nokia na puro tape yung likod. At kahit gusto akong tulungan ng tatay ko noon, nahihiya akong dumagdag pa sa responsibilidad niya. Broken family po kasi kami noon. May mga kanya-kanya ng pamilya ang mga magulang ko. At kahit hindi niya direktang sinasabi sa akin, alam kong sinusubukan niya maging present sa buhay ko sa paraan na kaya niya. Hindi lang talaga siya expressive. Hindi siya yung tipo ng tatay na mahilig magsabi ng proud ako sa iyo anak. Hindi siya pala yakap, hindi rin siya pala kwento. Kaya tuwing dumadalaw siya sa bahay namin or sa dorm ko, madalas pakiramdam ko hindi niya ako mahal.
Pero habang tumatanda ako, doon ko naintindihan na minsan may mga taong marunong magmahal pero hindi marunong magpakita. Nagdodorm lang po ako noon mag-isa, Tito AJ. Malapit lang ito sa school namin. Maliit lang yung kwarto, may electric fan na maingay, may lumang foam na manipis, at may mga gabing noodles lang ang kinakain ko habang nagre-review. Pero kahit ganoon, pinipilit kong kayanin. Because when life forces you to grow up too early, you learn that being strong is no longer a choice, but a necessity. At siguro doon nagsimula yung matinding kagustuhan kong yumaman. Hindi dahil gusto ko lang magkaroon ng pera, kundi dahil gusto kong dumating yung araw na hindi ko na kailangan maramdaman yung pagiging kulang. I wanted to become somebody. Kasi nakakapagod maging taong laging nag-a-adjust para hindi maging pabigat. Nakakapagod maging taong laging kailangan umintindi. At higit sa lahat, nakakapagod maging taong pakiramdam mo, kailangan mo munang may patunayan bago ka tuluyang mahalin. At doon ko po nakilala si Sheila. Regular customer namin siya sa coffee shop. Nursing student po siya noon sa private school sa may Dasmariñas. Alata mo may kaya sila sa buhay. Hindi mayabang, hindi maarte. Pero makikita mo sa paraan ng pananamit niya, sa gamit niya, sa kilos niya, at alam mong lumaki siya sa komportableng buhay. Yung parents niya po ay nasa abroad, kaya madalas siya lang mag-isa. Tahimik lang siya, hindi siya yung babaeng maingay para mapansin. Sa totoo lang, wala rin siyang gaanong kaibigan. Minsan may kasama, pero kadalasan wala. Parang sanay na siyang maging mag-isa. At habang tumatagal, napapansin kong parang maliit lang yung mundo niya. School, reviewer, coffee shop, at unti-unti ako. Mahaba po ang buhok niya noon, laging nakatali ng maayos. May mga pagkakataong may ilang hibla ng buhok na nahuhulog malapit sa salamin niya habang nagbabasa siya ng kanyang reviewer. At ewan ko ba, ang ganda niyang tignan kapag tahimik lang siyang nag-aaral habang umiinom ng kape. Hindi siya yung klaseng ganda na nakakasindak, siya yung klaseng ganda na nakakapagpahina. Yung tipong habang nakatingin ka, gumagaan yung pakiramdam mo. May suot din siyang salamin palagi noon. At hanggang ngayon, tanda ko pa rin yung mga mata niyang parang laging may lambing kahit hindi siya nagsasalita. Minsan habang nagsusulat siya ng reviewer niya, kinakagat niya ng bahagya yung dulo ng ballpen niya habang nag-iisip. Simple lang naman na bagay pero ang cute niya lang talaga tignan. Parang unti-unti kong inaabangan lahat ng tungkol sa kanya. At araw-araw, pareho lang yung in-order niya. 1 caramel macchiato and blueberry cheesecake. Noong una, normal customer lang siya sa akin. Good evening po, thank you po, ganun lang. Pero habang tumatagal, nagiging parte na siya ng gabi ko. Kapag wala siya, parang may kulang sa coffee shop. Minsan habang napupunas ako ng mesa, palihim ko siyang tinitignan mula sa counter. At hindi ko maipaliwanag, pero sa magulong buhay ko noon, siya yung naging pinakatahimik na parte ng araw ko. Umuulan noon at wala siyang dalang payong. Nakita ko siya sa labas ng coffee shop, tahimik lang, parang hinihintay na tumila ang ulan. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong humila sa akin para lapitan siya. Nagpaalam muna ako sa supervisor ko na magbe-break lang ako saglit. Pero ang totoo, gusto ko lang siyang makausap. Kinuha ko yung payong ko sa locker at inabot sa kanya. Nagulat pa siya noong una. Ngumiti lang ako at sinabing, gamitin mo muna, baka mamaya pa titilay ang ulan. Nagpakit lang ako ng konti at mukhang effective naman. Dito AJ, doon nagsimula ang lahat. Doon kami unang nag-usap, simpleng kwentuhan lang noong una. Mga mababaw na tanong, mga simpleng tawanan. Pero hindi ko na malayan, unti-unti ko na palang hinihintay yung mga araw na makikita ko siya ulit. Napansin ko rin noon, kapag may kinukwento ako sa kanya, tahimik lang siyang nakikinig. Yung tipong parang importante lahat ng sinasabi mo. At habang tumatagal, parang sa akin na umiikot yung mundo niya. Kapag wala ako sa coffee shop, parang matamlay siya. Kapag ako yung nagsiserve, mas mahaba yung ngiti niya. Minsan hinihintay niya akong mag-break para lang makausap ako ng ilang minuto. At sa totoo lang, nakakatakot palang maramdaman na may taong unti-unting ginagawang tahanan yung presensya mo. Kasi hindi mo namamalayan, nagiging tahanan mo rin pala siya. Pagod ka na naman, Anthony? Opo, medyo.
Kumain ka na ba? Hindi pa. Ganun siya. Tahimik siya sa ibang tao pero kapag ako na yung kausap niya parang unti-unti siyang nabubuhay. Kalauna nalaman kong pangarap niyang makapunta sa US. Ito ang pangarap niya dahil nandun din ang parents niya at kapag pumasya sa board exam agad-agad siya mag-a-apply. Kaya kahit may kaya sila sa buhay, madalas mag-isa pa rin siya. She had everything she needed, but not always the present she wanted. Unti-unti siyang nag-open up sa akin. Minsan kapag break ko, lalapit ako sa table niya. Okay lang ba kung nandito ako sandali? Ngumiti siya ng bahagya. Diyan ka lang. Bakit? Para may kasama ako. Sus, gusto mo lang may pogi kang nakikita eh. Kitang kita ko Tito AJ yung pag-blush sa pisngi niya. Simpleng ngiti lang sagot niya, pero ewan ko, parang ang gaang pakinggan na may taong gustong nandyan ka lang. Habang tumatagal naging routine na namin ang maliit na usapan. Kapag pumapasok siya sa coffee shop, ako agad ang hinahanap ng mata niya. Kapag ako yung nagsiserve ng order niya, iba yung ngiti niya. One caramel macchiato venti and blueberry cheesecake? Tanong ko sa kanya. Tinasa niya lang ako ng kilay. Aba, memorize mo na ah. Araw-araw mo ba namang orderin eh? Mahina siyang napangiti. Then maybe I come here every day because someone remembers. Hindi ako nakasagot nun. Gumiti lang ako habang kunwaring inaayos yung resibo. Pero sa loob ko, matagal nang walang taong nagparamdam sa akin na importante ako sa simpleng paraan. Hanggang sa isang gabi, sobrang pagod ko sa trabaho. Halos hindi na ako makangiti sa customers. Pagod yung katawan ko, pagod yung isip ko. At sa totoo lang, pagod na rin akong lumaban sa buhay noon. Bago ako umalis si Sheila, may inabot sa akin isang maliit na paper bag. Oh, para sa'yo. Para saan naman to? Basta, open it later. Pero binuksan ko rin kagad. At pagtingin ko, yung paborito kong tinapay mula sa bakery shop malapit dito sa aming coffee shop. Natigilan ako. Paano mo nalaman na favorite ko to? Kasi lagi mo naman niya kinakain kapag break mo eh. Napatingin ako sa kanya. Napapansin mo yun? Ngumiti siya ng mahina. Tito AJ, doon po ako unang bumigay. Hindi dahil sa engranding effort, hindi dahil sa mamahaling regalo, kundi dahil sa simpleng bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Na may taong nakakapansin pala sa akin. May taong nakakaalala ng maliit na detalye tungkol sa akin at may taong marunong tumingin sa paraan na parang importante ako sa kanya. Kasi buong buhay ko noon, pakiramdam ko invisible lang ako sa mundo. Yung tipong kahit pagod ka na, kahit unti-unti ka nang nauubos, walang nakakapansin. Pero dumating si Sheila. At sa simpleng pag-abot niya ng tinapay na paborito ko, parang may parte sa akin na unang beses na nagsabing, kaya palang may makakita sa akin. And sometimes, love begins in the moments no one else would notice. When someone looks at you with enough gentleness to heal the parts of you that spend years feeling invisible, unloved, and unseen by the world. At doon po ako nahulog kay Sheila. Hindi ko na maalala kung kailan eksaktong naging kami. Wala namang formal na ligawan. Walang flowers, walang grand surprise, walang fancy dinner na nakikita sa pelikula. Parang isang araw na lang, nandun na kami sa buhay ng isa't isa. Unti-unti at natural. Parang dalawang taong hindi na malayang nasasanay na pala sa presensya ng bawat isa. Minsan hinihintay niya akong matapos sa trabaho kahit gabi na. Minsan may dala siyang extra food, tapos sasabihin niya sobra lang to sa bahay. Pero ang alam ko namang hindi totoo yun. Alam kong sinasadya niya rin ito para dalhan lang ako ng pagkain at makasiguradong makakakain ako. Minsan habang naglilinis ako ng mesa, nakaupo lang siya sa sulok ng coffee shop. Tahimik lang, hinihintay akong matapos. Kapag sinasabihan ko siyang umuwi na dahil gabi na, lagi niyang sinasagot, I'll wait, hindi naman ako nagmamadali. At hindi niya alam yung simpleng paghihintay niya, yun yung isa sa pinakamagandang pakiramdam na naranasan ko sa buong buhay ko. Kasi unang pagkakataon sa buhay ko may taong pinipiling manatili sa akin.
Isang gabi po, sabay kami maglakad papunta sa terminal. Mahina yung ulan noon, malamig yung hangin, wala akong payong. Hinawakan niya yung bag niya sa ibabaw ng ulo niya habang natatawa sa akin. Anthony, ang pangit ng diskarte mo. Wala ka man lang payong. Hindi ko naman alam na uulan. Excuses. Sorry na, Nurse Sheila. Huminto siya saglit saka napangiti sa akin. Hindi pa ako nurse. You will be. Tumigil siya sa paglalakad. Daan-daan siyang tumingin sa akin parang gusto niyang siguraduhin kung seryoso ako. You think so? Oo naman, ngumiti siya. Yung klaseng ngiti na tahimik lang pero kayang pagaanin lahat ng bigat na dala mo. Then I think you'll be successful too. Napatawa ako noon. Ako? Successful? Yes, sabi niya. You just don't see it yet. At ito AJ, hindi ko man inamin noon, pero sa lahat ng naniwala sa akin sa buhay ko, sila yung unang taong naniwalang may mararating ako bago pa man ako matutong maniwala sa sarili ko. Hindi po magarbo yung relasyon namin, pero masaya kami. Minsan naglalakad kami sa bayan, minsan sa waiting shed kami nakaupo habang umuulan, minsan sa gilid ng terminal kami kumakain ng siomai rice at minsan hati pa kami. Kapag wala talaga akong pera, sinasabi ko, Sheila, next time na lang tayo lumabas. Pero pupunta pa rin siya sa coffee shop tapos sasabihin niya, okay lang, dito na lang ako, at least I get to see you. Hindi niya kailanman pinaramdam na pabigat ako. Hindi niya ako minahal dahil may pera ako o dahil may ipagmamalaki ako sa buhay. Minahal niya ako noong panahong puro pagod pa lang ang meron ako. Noong wala pa akong pangalan, wala pang nararating at wala pang kasiguraduhan kung may mararating ba talaga ako. And that kind of love is rare, Tito AJ. Yung mamahalin ka habang under construction ka pa bilang tao. Yung kaya kang yakapin kahit puro pangarap, pagod at takot pa lang yung dala mo. Yung may taong tumitingin sa iyo na parang may halaga ka, kahit ikaw mismo hirap nang maniwala sa sarili mo. Because sometimes, the deepest kind of love is the one that chooses you even when you still have nothing to prove. The kind of love that stays while you're still trying to build yourself. Isang gabi, nasa waiting shed kami habang malakas yung ulan. Basang-basa yung kalsada, maingay yung mga sasakyan at pareho kaming tahimik habang pinapanood yung ulan na bumabagsak sa ilaw ng poste. Pagod na pagod ako noon, hindi lang sa trabaho kundi sa buhay. Pakiramdam ko kahit anong sipag ko kulang pa rin. Tumingon ako sa kalsada at hindi ko na malayang nasabi ko lang, pagod na akong maging ganito. Tahimik lang si Sheila. Hindi niya ako agad sinagot. Hindi niya ako binigyan ng mga linyang okay lang yan o lilipas din yan. Hinayaan niya muna akong maramdaman yung bigat. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Anong gusto mong mangyari? Huminga ako ng malalim. Gusto kong yumaman. Mahina siyang napatawa. Hindi yung tipong nang mamaliit, yung tipong parang naiintindihan niya kung saan nanggagaling yung pagod ko. Tapos, tanong niya, gusto kong patunayan sa lahat na may mararating ako. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tapos seryoso niyang sinabi ito. Then do it. Napatingin ako sa kanya. Sheila, paano kung hindi ko kaya? Doon niya hinawakan yung kamay ko. Mainit yung palad niya kahit malamig yung gabi. At bakit hindi mo naman kakayanin? Tignan mo naman buhay ko. Umiling siya. Anthony, listen to me. Tahimik ako habang nakatingin sa kanya. You are not behind in life. You are just starting from a place that requires more courage. Parang biglang natahimik yung mundo ko noon. You think, pagiging mahirap yung pinakamalaking problema? Tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot. You know what's harder? Yung may pangarap ka pero sumusuko ka sa sarili mo bago mo pa simulan. Napayuko ako, Tito AJ. Kasi tama siya at parang nabasa niya lahat ng takot na pilit kong tinatago. Tapos mas hinigpitan niya pa ng bahagya yung hawak niya sa kamay ko. Anthony, hindi habang buhay ganyan yung buhay mo. Sheila, no, makinig ka sa akin. Diretso siyang tumingin sa mata ko. One day mapapagod ka rin sa pagiging mahirap. At kapag dumating yung araw na yon, either gagawa ka ng dahilan o gagawa ka ng paraan. At kilala kita, mahal, sabi niya.
Alam kong matalino ka, alam kong masipag ka. Napatawa ko ng mahina, parang sobra naman natatingin mo sa akin. Humiling siya. Kulang pa, natahimik muli ako. Tapos mahina niyang sinabi, "You are not your empty wallet. You are not your old phone. And you are not your tired body." Huminga siya ng malalim bago ngumiti. "You are someone who is trying. And people who keep trying eventually change their lives." Dito AJ, hanggang ngayon daladala ko pa rin yung gabing iyon. Kasi minsan hindi mo kailangan ng taong aayusin yung buhay mo. Ang kailangan mo lang ng isang taong hahawak sa kamay mo habang wasak ka. At ipapaalala sa iyo kung sino ka kapag nakakalimutan mo na. Bago kami umalis sa waiting shed, tumingin siya ulit sa akin. Basang-basa kami ng ulan, maingay yung paligid pero yung boses niya malinaw na malinaw pa rin hanggang ngayon sa isip ko. "Anthony, promise me something." Ano naman yun? Kapag naging successful ka balang araw, huwag mong kakalimutang mahalin yung dating ikaw na hirap mabuhay ngayon. At doon po ako lalong naniwala. Hindi pa sa sarili ko, pero sa kanya. Kasi kung may isang taong kagaya ni Sheila na kayang maniwala sa akin ng ganon, baka nga may pag-asa ako maging higit pa sa buhay na meron ako noon. Mga kaibigan, pansamantala ko munang puputulin ang kwento ni Anthony at Sheila. Abangan niyo po ang part 2. Maraming salamat.